Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, natin pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo gito na kung saan naroroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1048 ng Ride on Ministry, araw po ng Friday, Biyernes, May 19, 2023. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito sa banal na presensya ng ating Panginoon na pinakamamahal natin. Hallelujah, praise the Lord. Aming Ama at aming Panginoon, Ikaw po ang siyang matibay na sandigan ng aming mga buhay. Sa araw-araw at sa lahat ng panahon, tunay nga naman na Ikaw ay aming maasahan lagi. Salamat po, iningatan mo kami sa buong nakalipas na mga araw, sa buong magdamag. At narito kami, Panginoon, gising na gising, taglay ang lakas, ang galak, at gayon din ang kahandaan upang harapin namin ang buong araw na ito, lalo na sa aming mga pananagutan. Gabayan po ninyo kami, O Diyos, sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Maghari kayo sa amin, punuin mo kami ng kagalakan, ng kapanatagan, ng pagtitiwala at gayon din ng pagkaunawa sa mga nais mo na sabihin sa amin. Dulutan niyo kami, Panginoon, na mais po na kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah at magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Lord. Yes, shout out sa lahat po sa inyo. Tayo muna ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tingak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon.
puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat nga, Ama at aming Panginoon, tagapagligtas. At wala kaming may lilihim sa iyong banal na harapan. Lahat ay inyo pong nalalaman, batid mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mensahe ng awit na ito. Gayon din, Panginoon, salamat sa inyong kinasangkapan na nag-compose nito. Bless mo siya at i-bless mo rin ang lahat po ng umaawit ng awit na ito. Bless mo rin ang pamamahayag ng iyong salita sa tanging pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan din natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Well, kahapon mga karaydon sa Panginoon ay hindi ho natuloy yung ating live sapagkat ang ating internet at signal ay on, off, on, off, on, off. Kaya nag-decide na lamang tayo na kung saan ay huwag nang ituloy at baka on, off, and off naman. Yes. Anyway, purihin po natin ang Panginoon Diyos sapagkat hindi niya pinapahintulutan na kung saan ay araw-araw ay wala ng pamamahayag. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang ating pong salalayan ng ating pagtalagay sa umagang ito ay masusumpungan natin sa Deuteronomy chapter 6 mula verses 4 hanggang 8, 9 hanggang verse 9. At kung ating pangyasama yung verse 1 to 3, ito naman ay merong kinalaman sa dakilang kautusan ng ating Diyos. At ang ating tatalakayin ngayon ay meron pong kinalaman sa ating paksa na loving heart. Yes. Mapagmahal o maibigin na puso. Well, ganito po ang sinasabi ng teksto natin. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas
Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw-araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasakusan ng iyong mga bayan. Well, pinagpala tayo ng Panginoon sa pagbabasa ng tekstong ito. At gayon din ang ating pagkarinig, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang pinaka-key verse natin na dito ay masusumpungan natin sa verse 5. At ating binasa ang sinasabi ng King James Version, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Yan ang pinakasusing talata natin. Sa paksang loving heart, mapagmahal, maibigin na puso. Well, itong verse na ito, the whole chapter, ay napakahalaga din sa ating Panginoon sa Kristo sapagkat si Jesus, kabahagi ng gospel, ay binanggit din ito at gayon din na hindi niya mismo na kung saan ay isinasawalang bahala. Yes. O di binibigyan ng importansya ang kautusan sa lumang tipan sa kasaysayan ng paglikha, gayon din ang pagpapalaya ng Diyos at gayon din ang may kinalaman mismo sa bayan ng Diyos. Kung kaya't kay Jesus ay kanya mismo na sinamarize ang Ten Commandments into a very important two commandments, which is indeed the so-called Great Commandments. At yung verse 5 na yan, yan ang pangunahin at ang pangalawa ay yaong ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, God indeed seeks fellowship with His people. Napakahalaga sa Diyos yaong pakikipag-ugnayan niya mismo sa tao na kaniyang nilalang. Well, hindi lamang tayo yung nagkakaroon ng fellowship bonding sa isa't isa, kundi mas lalo ang ating Panginoong Diyos sabagat this Almighty God we have. Yes, every time He seeks fellowship with us, with His people, at gayon din na kung saan ay ibinibigay sa tao. Well, that so-called one indispensable command. Yes. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might.
ibang salin ay strength, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Power, authority from the one who is indeed the source of this. Sapagkat hindi natin kayang gawin ang mga ito. Yes, hindi natin kayang gagawin nag-isa to have a loving heart. Yes, there must be a point of that continuing connectivity from God as He continued to fellowship with us in that so-called the very intimate relationship with our Lord. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, this direct divine intervention of God through His seeking, His fellows, His people to fellowship with them and vis-a-vis mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, which indeed gives us the opportunity so that this God who loves us most can touch us, can connect in us, and can indeed, extend whatever a message He would like to tell us. Yes, that longing, loving heart of God can indeed be extended to all who have that faith, who have that love in the Lord, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Dalawang bagay po yan na hinahatid sa atin ng mensahe. That one indispensable command which will touch His people to Himself, for Himself, through His self, mga kapatid sa ating Panginoon. Unang-una by responding, yes, sa pamamagitan ng pagtugon. Di ba? Kung ang Diyos ang siyang laging una na gumagawa ng paraan to connect with us in a very intimate and loving opportunity of fellowship sa ating mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ang gagawin natin ay sa pamamagitan ng pagtugon. We need to respond. Yes, kinakailangan na tayo po ay tumugon. At ang pagtugon din natin ay sa pamamagitan ng pag-ibig meron tayo. Yes, by responding in love, by responding in gratitude. Yes, yung bang so much thankful tayo kay Lord. Yes, sa anumang mga ipinaparating pinaparanas sa atin at gayon din sa bawat pagtugon niya sa ating mga buhay. Including all na nararanasan natin sa araw-araw na ang tingin natin ay para bagang napakahirap at para baga na kung saan ay dumadaan tayo sa matitinding mga pagsubok. But still, if we love the Lord, yes, and if we really respond to His direct seeking to fellowship with us, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, we respond in love. We respond in gratitude, thanksgiving. And indeed, we likewise respond in loyalty sa Kanya mismo, yung ating katapatan mismo sa Kanya. For His unlimited, undying love na Kanyang ipinapakita, pinaparanas sa atin. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, yayamang ng tinatalagay natin ay loving heart. At sana ay makita natin, masumpungan natin, maranasan natin ng personal
kung gaano tayo kamahal ng Diyos mula sa kanyang pusong mapagmahal at maibigin. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kung tayo po ay tumutugon sa pamagitan ng pag-ibig at gayon din ng may pagpapasalamat at gayon din ng ating patuloy na katapatan sa Kanya at gayon din sa Kanyang di nagmamaliw na pag-ibig. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dito sa kontekstong ito ay mas lalo natin masusumpungan siya. Mas lalo natin masusumpungan ang kanyang mga salita. Mas lalo natin masusumpungan ang kanyang pag-ibig at gayon din na mas lalo natin makikilala siya ng personal at gayon din na mas lalo natin siya ma-enjoy sa bawat saglit ng ating mga buhay. In that so-called covenantal relationship with Him. Yes, by responding in love, in gratitude, and even in loyalty to Him. And also by, offering everything from in us so that it can translate into some kind of a love that is workable, love that is extending, love that serves, and love that love other people. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon. Ang hirap kaya na kung saan ay magkaroon tayo ng ng patuloy na loving heart. Yes. Sapagkat yan ay nasusubo. Sapagkat yan ay dumadaan sa napakaraming mga pagdadaanan niya upang mates kung hanggang saan yung lalim at lawak at itatagal ng pusong mapagmahal. Excuse me po. But nothing is impossible with God. As long as this God is being with us, allowing His presence, His Holy Spirit, His Word, and His love to reign deep within our hearts, so that this heart, this life we have, can be a continuing vessel of the kingdom of God. Yes, that one of the characters of the kingdom of God is love. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, na nais niyang ipabatid dito mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. On this very important tenets mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kaya nga po, the first and the great commandment, along with the second commandment to love, one's neighbor as speculated, or as being indicated if we read Leviticus chapter 19, verse 18, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga po, kung merong higit na pangunahin na kabahagi ng greatest commandments, hindi dapat na hanggang doon lamang mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat yung number one na yan na isinisiksik sa ating mga puso, isipan at buhay upang tayo ay patuloy na nananaig ang mapagmahal na puso. Yes, kinakailangan po na nagmamanifest yan. Kinakailangan na meron pong kaakibat na praksis. At yun nga yung pangalawa na sinasabi ng Old Testament and even the Lord Jesus, na mahalin din natin ang ating neighbors, ang ating kapwa, katulad ng ating pagmamahal sa ating mga sarili.
Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, mahirap pong gawin yan, lalo na po kapag meron tayong kinainisan, meron tayong kinatampuhan, meron tayo na kung saan ay gumagawa ng hindi mabuti sa atin o kaya nagiging sakit sa ulo natin. Hindi ba nakaranas na bagayo yung meron kayong kasama, na kung saan ay pilit man na mahalin nyo ay para bagang nakakainis ang kanyang ugali, ang kanyang behavior at gayon din ang kanyang estilo ng buhay at gayon din na magaspang ang kanyang pagsasalita at gayon din na kung saan ay mas marami yung pagkakataon na para bagang nahirapan ka na maunawaan mo siya, hindi mo siya mag-gets. Yes, may mga pagkakataon na kung saan ay talaga naman mas matitindi na karanasan natin na nakagawa sa atin ng hindi ka nais-nais. Well, napakahirap na umibig at napakahirap din na kung saan ay magpatawad, napakahirap na kung saan magpasensya at napakahirap na kung saan ay unawain. Pero ang kaibahan sa mga mananampalataya sa ating Panginoon ay meron pa ring puwang na mag-isip-isip, magdidili-dili at magkakaroon ng pagsisiyasat at gayon din inaalam ang mga bagay-bagay. Ba't nangyari ito? Anon ba ang naging ugat nito? At gayon din na bakit ganito nararanasan to Lord? Ito ba'y pagsubok ito sa akin? Ano ba ang lesson na dapat kong matutunan? Ano ba ang gawin ko? Nang sa gayon ay mapatch up yung anumang hindi pagkakaintindihan o hidwaan sa isa't isa. Well, babalik pa rin doon sa punto de vista. Kung tayo ay merong pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig tayo sa ating kapwa, gayon din sa ating mga sarili. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo mananatili doon sa konteksto ng buhay na kung saan ay doon na lamang. Yes, we need to move on. Kinakailangan mag-move on tayo, kinakailangan lumarga tayo, kinakailangan na kung saan ay tayo ay hindi tumitigil. We need to face all of this in the context of God's love, of God's continuing connectivity with us. Dahil siya ang magiging susi, siyang magiging katagumpayan, siyang magiging solusyon ng mga ito. Maaring tuturuan tayo na, well, you need to be humble. Well, you need to, remove all the garbages deep within your heart. O kaya kinakailangan na kung kinakailangan lunukin mo ang iyong pride. Diba? Kung kinakailangan na kung saan ibaba mo yung kataasan mo. Upang sa ganon ang puso na iyan na dinidiligan ng pag-ibig ng Diyos, dinidiligan ng salita ng Diyos, ay meron pa ring puwang na kung saan ay pipiliin pa rin ang pag-ibig. Pipiliin pa rin ang magandang ugnayan at pipiliin pa rin ang pagpapatawad at pipiliin pa rin ang reconciliation at pipiliin pa rin ang buhay na kung saan mas masarap pala ang buhay kapag nagmamahalan. Yes, kapag nagpapatawaran at gayon din, kapag ipinapanumbalik muli yung init ng fellowship, yung init ng pagmamahalan sa isa't isa. Bilang mga magkakapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kapatid sa ating Panginoon, even the prophets, the faithful prophets of God, ay nakadepende sila. Even Jesus, mga kapatid sa Panginoon. With these the greatest commandments na sinasabi ng Old Testament, particular sa ating pinaka-passage mismo, and even in the Gospel, if you read Matthew chapter 22, verses 37 to 40, mga karaid on sa ating Panginoon Diyos.
Well, pangatlo na mensahe na dala nito sa ating mga kapatid sa Panginoong Diyos. That importance of true obedience to God and His commandments is indeed possible only when it springs from the faith in and love for God. Kaya nga, wala din katuturan yung sinasabi ng tao na mahal niya ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Kung hindi naman siya marunong umibig sa kanyang kapwa at gayon din sa kanyang sarili at nagiging mga sarili at gayon din kung nawawala po yung tunay na pagsunod sa Diyos at gayon din sa kautusan ng Diyos, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga po mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, mapanatilihin natin that we have that anointed heart that we have. Yes, being empowered by the love of God and the Spirit of God, the Word of God, so that we can be able to translate that into concrete manifestation of a heart being in love with God and being obedience unto God, obedient unto God and to His words and to His commandments. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at gayon din na patuloy na tumutugon mismo sa pamamagitan ng pag-ibig at gayon din ng kaniyang mapagpasalamat na puso at ng kaniyang patuloy na katapatan mismo. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, kaya nga ho ang challenge ng passage na ito, pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. Pero ito ay it surpasses not only within the bounds of the chosen nation Israel. Because we are indeed part of the chosen nation. As the new Israel, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan na pakinggan natin ang Diyos. Kinakailangan natin na paniwalaan natin na merong iisang Diyos, meron tayo. At ang paniniwalang ito at ang pakikinig na ito ay na isa sa katuparan ng kawagasan ng pag-ibig mismo ng ating mga pusong maibigin, pusong mapagmalasakit, pusong mapagmahal. Yes, una sa ating Panginoon, ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, and everything, mga kapatid, sa ating Panginoon. At yan ay kautusan na kung saan ay pang-araw-araw. Yes, na nagbibigay po sa atin ng mga fundamental na salalayan ng ating mga buhay, na kinakailangan na ilalagay natin mismo sa ating mga puso. Ilalagay natin mismo sa ating mga utak at ilalagay natin mismo sa kabuuan ng ating pagkatao at kung kinakailangan pa ng sinasabi mismo ng ating passage na itali ang mga ito bilang tanda sa ating kamay at bilang panali sa ating mga noo. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, hindi lamang yan kung kinakailangan at kailangan na isusulat pa ang mga ito sa pintuan ng ating mga bahay at gayon din sa mga pasukan ng ating mga bayan, mga kapatid sa Panginoon. Papansin niyo ba na in these modern days na nasa internet tayo ay halos matadaanan mo na
mga highways, merong mga karatula malalaki, at merong mga technology na kung saan ay nandyan ang mga verses, nandyan ang mga passages, at gayon din sa mga tahanan natin. At gayon din sa mga Roma Ragasa sa Facebook, at gayon din sa Messenger at sa iba't ibang mga apps sa social media ay nandyan. Ang pagpopost ng mga verses, mga salita ng ating Panginoon, at gayon din ang mga patotoo nararanasan natin sa Kanya, at gayon din kung gaano kabuti ang Diyos na ito, na hindi na lamang nakakarating mismo sa mga kakilala natin, kundi nakakarating hindi lamang sa Israel, kundi sa ibang mga bansa sa buong daigdigan na ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, yan ay bahagi ng misteryo ng Panginoon, bahagi ng kreatibidad ng ating Panginoon Diyos. Well, higit sa lahat na kung saan ay patunay at manifestasyon ditong mapagmahal na puso natin, ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas. Mga karay, doon sa Panginoon yung sinasabi sa verse 7, na dyan na tayo magtatapos, ay iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Yes. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Kita natin mga kapatid sa Panginoon, lahat na lamang ng sikulo at gayon din ng galaw ng ating buhay, mga kapatid sa Panginoon. Maging sa pagpupo, sa pagtindig, sa gayon din sa pagtulog, at gayon din sa pagbangon, sa paglakad, lahat na mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ay atin pong maningas na sinasakatuparan yan. Hindi lamang mananatili sa atin, kundi ito ay na-share, na-preach, na-ititits, at gayon din na maaring ganon din sa larangan po ng guidance and counseling. Well, so that these very important commandments of God can be passed on from one generation to another generation, and even that loving heart ay nagmumultiply ng magmumultiply sapagkat meron tayong effort na ginagawa. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang ganyan lamang po mas piliin natin ang mapagmahal na puso. Sapagkat kung mapagmahal na puso, meron tayong smile, yes. Kapag mapagmahal ang puso natin, mapagpasalamat tayo. Kapag meron tayong mapagmahal na puso, meron tayong pagpapahalaga sa Diyos. At gayon din na hindi mahirap, hindi tayo pinipilit na kung saan ay pinupuri natin, pinapasalamatan, sinasamba, pinaglilingkuran ng Panginoon din na ibinabahagi natin siya sa iba. Sapagkat nais natin na ang mundong ito ay nagmamahalan sa isa't isa. Nais natin ang pamilya na meron tayo ay nagmamahalan. Nais natin ng Diyos na kung saan ang mga organisasyon meron tayo kasama ang church, nagmamahalan. Yes, kapag namumukadkad ang mapagmahal na puso ng bawat isa, anong ligaya atin dito? At anong ganda at anong marami ang magiging resulta nito to impact the world. Yes, mga kapatid sa Panginoon, even to transform this world. Yes. Well, dyan lamang tayo. We praise you and we thank you, Lord Jesus, for reminding us again about that. Tulungan mo kami, Panginoon, upang kami mga buhay lagi na mapagmahal ang aming mga puso.
In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay batiin po natin ang mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila. Yes, kahapon, di tayo nakabati kahapon dahil pandap-andap ang internet. Emelito Baisa na nasa San Jose, California. Happy birthday. Rebecca Margas Asuncion ng Los Angeles, California. Happy birthday po sa inyo. Edna Manalili Bigayan. Happy birthday. May Juliet Mundala Siging ng Dipon na Quirino. Happy birthday. At kayo din ang kapatid na Irene Valdez. Happy birthday. Rick Manuel Galutan ng San Mateo Isabela. Happy birthday po sa inyo. Ay Ray Lucas Pagaduan, happy birthday. At gayon din ang kapatid na Marlene Simon Bautista dyan sa bandang Tropic Club, Texas, happy birthday. Ang kapatid na Jojo Neri ng Bacoor City, Cavite, happy birthday. Ang asawa ng kapatid na Laila Neri na kung saan kahapon po kagabi ay sama-sama kami sa Team Pagbabago celebrate ang birthday at gayon din ang pagpapasalamat. Yes, shout out sa mga Neri at gayon din sa inyong mga handa at gayon din ang mga pauwi ninyo ng mga ulam. Purihin natin ang Panginoon yes. At hindi naman po tayo nagbabalot kundi hindi tayo nagsasyaron kundi sila mismo yung nagsasyaron pagkatapos ay Pastor Bishop ay iuwi nyo ito. Well, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan sana naman natin na hindi natin nakagawian yung sa isang handa na magbabalot tayo. Hallelujah. Kung ano yung ibigay ay kayo na lamang. Yes. Kapatid na Jojo Neri, happy birthday. At siya isang seaman na sa karagatan. Joan Joy Evangelista Soliben ng Maria Aurora, anak natin kapatid na Josie Rose Evangelista Soliben, happy birthday sa iyo. At gayon din po si ang pangalan na Jo Espartines. Chai Espartines. Yes, isa sa mga kabataan ng Victorious Gospel Methodist Church ng Caloocan City, Metro Manila. Happy birthday sa iyo. Gayon din ang tatlong kapatid na ito na birthday naman sa araw na ito. Kapatid na Ronnie Sebastian Lagasca ng San Mateo Isabela. Happy birthday. Marilyn Corpus Cortez ng Marikina City. Happy birthday. Parang kilala kita. Isa ka sa mga masisipag aktibong kabataan ng The Good Samaritan United Methodist Church nung ako po'y nakadistino dyan sa bandang Quezon City. Happy birthday sa iyo at gayon din ang kapatid na Arlo Mucha na nasa Richmond, Virginia, USA. Happy birthday po sa inyo. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid na nag-birthday po kahapon at gayon din sila sa araw na ito at gayon din ang bawat sanggol na kung saan ay sinilang. Yes, inyo po silang patuloy na gabayan, proteksyonan sa araw-araw at gayon din Panginoon Diyos na marami pa po na daratal na mga taon sa bawat buhay nila. Na inyo pong pinagpapala, na inyong pinagtatagumpay kasama ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din ang kanilang mga hanap buhay agit sa lahat, Panginoong Diyos, ang kanilang patuloy na espiritual na pamumuhay sa araw-araw. Yes, Lord Jesus, i-bless mo silang lahat at patuloy na pagpalain sa lahat po ng larangan sa tanging pangalan ni Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka nawat pagpalain
Masayang pusong may dalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kakanan, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin pinamahal, na hinihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin pinamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday at isinilang kahapon at gayon din sa araw na ito. Yes, purihin naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. At shout out naman sa Gilas, Pilipinas. Purihin natin ang Panginoon ng basketball na mga kalalagihan natin. Yes, kala natin ang una hindi sila mananalo ng gold, pero sila pa rin ang nanalo sa kalaunan. Congratulations sa ating mga basketballista at gayon din ang mga kababayan natin na kung saan ay lumahok dyan sa bandang SEA Games na nangyari dyan sa bandang Cambodia. Hallelujah, at lalo pang papalakas pa ang ating sports dito sa Pilipinas. At gayon din ang malapit na kung saan ay gagawin na FIBA World Cup dito sa Pilipinas. Panalangin natin po mga kapatid sa ating Panginoon Diyos ang aking nakita diyon sa, lalo na sa basketball ng sa hanay po natin mga kapatid sa Panginoon sapagkat yung unang laban ng Pilipinas at Cambodia. Yes. Ang Cambodia ay meron yata silang lima ba yun o apat na na kanilang imported from the USA na halos naglalaro lahat yun at kung apat yun ay di isa na lang yung na kung saan yung unang laban ay nanalo sila at nagyabang yung kanilang coach. Talaga gumagano at ininis ang mga Pilipino at gayon din ang mga coach natin. Yes. Pero sa huling laban na kung saan ay nanaig pa rin ang mapagpakumbabang mga coaches natin at gayon din ang mga team natin na Gilas Pilipinas. Yes, kaya nga po purihin natin ang Panginoon sapagkat sino man akong sa nagyayabang ibabagsak yan. Hallelujah. At meron isang quotation dyan na kung saan ay pinost ko. Yes. Ano ba yan? Yung purihin natin ang ating Panginoon at tunay nga naman kapag naging mataas tayo at mayabang tayo ay ibabagsak tayo. Kaya
Totoo yung mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At hanapin nga natin yung pinasa na isang quotation na marami akong mga chat group na kung saan ay pinasang kuno. At yun naman ay pinulot natin mula sa nagpasa mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Yes. Ang sinasabi dito, yes, mula sa Scars of Faith. Ang sinasabi dito ay, people will judge you. God will justify you. Others will push you down. God will elevate you. People will attack you. God will protect you. This world will afflict you. God will heal you. Yes, magandang quotation ito. At yan po ay naangkop sa lahat po ng larangan. Gayon din na kung saan ay ating pong ipinaparating ang ating pakikisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng mga Katyo Sebastian. Yes, mula sa impormasyon ng kapatid na kumari Digonis Merly Katyo Sebastian, asawa po ng kapatid kong namatay yung pinuntahan yon ng libing galing sa Board of Trustees meeting natin sa CLSU. Arceli Katyo nakaburol po sa tahanan nila sa barangay Corba, Bunga, Nueva Ecija. Sa Saturday po ang nangumaga ang libing. Salamat po sa pakikidalamhati. Yes, Lord. Inyo pong pagpalain at pangunahan, Panginoon, ng buong pamilya ng mga Katyo. Ang iyong malubos na pagkakaloob sa kanila ng ibayong kaaliwan mula sa iyong mga salita at gayon din sa iyong banal na Espiritu at gayon din na inyo pang padaluyin sa bawat isa sa kanila ang kalakasan na kailangan nila sa panahon na ito at tulungan niyo sila, Panginoon, upang yakapin, O Diyos, ang iyong pangako ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. At sa lahat po ng kanilang mga pangailangan, financial, sa panahon na ito ay may pagkaloob po sa kanila, O Diyos. Salamat po sa naging buhay ng kapatid na Arceli Katyo. May you continue to bless her in the heavenly abode, and may you continue, O Lord Jesus Christ, to bless the whole family Katyo. Salamat po sa kanyang naging buhay, sa kanyang paglilingkod. At sa iyong mga kamay ay aming pinagkakatiwala ang kanyang katawan, espiritu at kaluluwa sa tanging pangalan ni Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah. At gayon din, yes, mula sa ating kapatid na Teresita Herman ng Baguio City. Yes, ito po ay kanyang pinasa sa Messenger. Good PM po, Bishop. Kumusta na po kayo dyan ni Pastora? Thank you po at mabuti naman po kami at kumusta rin po kayo dyan. Ipapaalam ko lang po na si Marites po pinabalik na po uli ng hospital pagkatapos pong mag-walking. Ngayong araw po naka-admit na po uli kaya sa 19 po nitong May ngayon po. Operahan na po sa colon cancer. Hiling ko po, Bishop, patuloy po natin isama sa panalangin po na hilingin po natin sa ating Panginoong Diyos na maging matagumpay ang gagawing operasyon kay Marites po. 1 month daw po stay sa hospital konforme sa sitwasyon ni Marites po. Thank you po sa lahat ng prayer niyo po kay Marites po. Mag-iingat po tayo. God bless everyone. Salamat po. Mag-iingat din po kayo lagi. Mula sa kapatid na Teresita Herman.
Yes, Lord Jesus, naniniwala kami na mayroong Diyos na gumagawa ng himala. Tumutugon sa mga panalangin, kahilingan namin pakiusap sa inyo. Katulad po ng isang ina, kapatid na Teresita Herman na nagmamahal sa kanyang anak, na si Marites na kung saan ay nasa paggamutan siya ngayon, diyan sa bandang bansa ng Japan. At mismo ang araw na ito, ang kanyang operasyon sa kanyang colon cancer. Kami po, O Diyos, ay nananangan, nagtitiwala sa inyo that you can do something beautiful, something extraordinary, and something miraculous in accordance to your will for Sister Marites. Para sa ganun, Panginoon, ay lamalagpasan niya ito. Dalangin po namin, Panginoon, na inyo pong gabayan at pagpalain at kasangkapanin na mabis at matagumpay ang pagamutan dyan sa bandang Japan na kanyang kinaroroonan. Gayon din ang mga medical frontliners, Panginoon. Yes, bigyan niyo sila, Panginoon, ng extra wisdom and knowledge and ways and means of doing this. Umasa kami, Panginoon Diyos, and we claim and we declare for the victory of this operation towards her complete healing, recovery, good health and wellness, restoration, and even for her financial need could be augmented. Yes, to be provided for. Hallelujah, praise the Lord. Dahil ito po ay 1 month, yes, na mag-stay sa hospital. Hallelujah, praise the Lord. Bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Herman. Matugunan, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan spiritual. Lalo na, Panginoong Diyos, ang kanilang pangailangan na, yes, spiritual sa kanilang buhay. Aming Ama at aming Diyos. Marapatin niyo, Panginoon. Di lamang pong kapatid na yan, kundi ang mga araw-araw po namin pong idinudulog sa inyo. Ang Pastor Adelia Agustin Valenzuela ng Qatar, Tita Cruz Navarro, Mel Navarro, at gayon din ang kapatid na Reynaldo Navarro. Pastor Baby Bolgado, gayon din ang kanyang anak na si Connie Bolgado dyan sa Caloocan City. Namnam Abelia ng Quezon City. Gayon din po ang kapatid na Nanay Sophia Mercado, Nica Cruz Bagtas ng Bataan. Mirna de la Cruz ng Calaca, Batangas, Hyde Sian Pulido ng Calawag, Quezon, Doktora Pura Bawan ng Sito Balang, Bataan, Melita Celeste ng Talim Island, Binang, Rizal. Gayon din namin ang mataming Diyos ang kapatid ng Angela Rizal de Leon ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Lenlen Tangon ng Lianyo ng San Mateo Isabela, gayon din ang kapatid na Uncle Pedro Gallardo Tangonan Sr. dyan sa bandang Antipolo City. At sila mula sa Bacoor City, Teresita Cabrigas, Rosmaria Magsila, Sani Puenya Perte, Efren Tanglao, Isagani Pascua, at gayon din ang kapatid na Shirley Yabralia. At gayon din ang kapatid na Bert Arellano. At gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Reverend Marvin Solayo de Leon ng San Miguel, Bulacan. At pati na aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu. Iyas Holy Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA. At gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Bernalis Grace Maoyao Roberts dyan sa bandang West Virginia, sa kanyang baby na sa kanyang nasa sinapupunan, at gayon din po ang kapatid na Gary Amarillo ng Quezon City, at lahat pa aming Ama at aming Diyos na merong taglay na karamdaman sa panahon na ito. Ang mga iba ay
nasa recovery na, ang mga iba ay pinagaling mo na, ang mga iba ay nasa pagamutan, ang mga iba nasa kanilang mga tahanan, magkakaibang konteksto at kalagayan, meron sila, Panginoong Diyos. Pero walang imposible sa inyo, Panginoon. And allow us, Lord, to claim and declare for their complete healing and recovery, good health and wellness, restoration, and even for spiritual and financial provisions, O Lord, that Jesus, marapatin niyo, Panginoon, even to bless the family they belong, their livelihood, and so on and so forth. Yes, bless mo rin, Panginoon, ang kagalingan ng bawat bansa at gayon din ng lahat po ng mamamayan, ang buong sangkatauhan, ng buong mundong ito, Panginoong Diyos, marapatin po ninyo. Yes, Lord Jesus, when trust the whole world, when trust the entirety of humanity, for good and for spiritual transformation, O Lord Jesus Christ, and even to pray for that lasting, continuing peace in every place, and even for this stoppage of whatever war na nangyayari sa panahon na ito between Russia and Ukraine, at gayon din sa mga iba pa na kung saan ay meron din masasalimot na pinagdadaanan, at gayon din sa mga pinag-aagawan na isla dito sa West Philippine Sea, South China Sea. Yes, Lord Jesus, Jesus Christ for all nations, Jesus Christ for the whole world, and Jesus Christ sa lahat po ng tao sa buong mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na kung saan ay kabahagi ngayon sa Radon Ministry. I-bless mo silang kanilang mga pamilyang kinabibilang, gayon din, Panginoon, kanilang mga minister, gayon din kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw. May you always be their inspiration, their strength, their refuge, and their victory, O Lord. Yes, be with us for the whole day as we fulfill our duties and responsibilities, the work that we ought to do for the whole day. With your inspiration and guidance, surely goodness and mercy na maisa sa katuparan namin. Even as we face another whole night till morning, be with us, yes, even for the coming in of a new day, new days, new month, and new opportunities and blessings. All of these we ask in the name of our Lord Jesus Christ, with the fullness of our thanksgiving, and even of accepting all our negligences and iniquities, for your transforming power to heal us, to forgive us, to cleanse us, and to put in us that loving heart. In the mighty name of Jesus, all of this we ask. To God be the glory. Well, purihin po natin ang Panginoon. Kumusta po kayo, mga karaidon, sa ating Panginoon Diyos, at tayo po ay dumako sa ating mga comments. Salamat po sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, sa inyong pag-share, at gayon din sa inyong patuloy na panalangin. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, at gayon din. Higit sa lahat, thank you so much kay Lord na binibigyan tayo ng pagkakataon na kung saan ay nakapaglilingkod at naibibigay natin ang ating pagpupugay sa ating Panginoon. How are you, my dear Josie Rose, Evangelista Soliben Jan, sa bandang yes, Maria Aurora? God bless you, the family, at gayon din ang buong probinsya ng Aurora. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Whenever you po ng puso mo ka ng tao na panatag at gayon din ang panalangin. How are you, my dear Pastor Pablito Pulyantes ng Binang Rizal? God bless you, the whole family, lahat po dyan sa Batang Binangonan. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Thank you, good morning din. Yes, how are you, my dear, yes, our Agustin ng Sito Balanga, Bataan. God bless the whole family. Lahat kayo dyan sa bandang Bataan ay purihin ng Panginoon. At salamat po sa inyong emoji ng yes, hawak-hawak nyo na ibinibigay na rosas. Hallelujah, rosas. Purihin natin ang gayon din ang kanyang emoji ng blessing. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear kabayan? Reverend Julio Santiago Sahagon, yes, na nakabase dyan sa bandang Good Shepherd United Methodist Church ng San Jose.
Diyan sa bandang Occidental Mindoro. God bless you, the whole family or congregation. Gayon nila po kayo dyan sa Occidental Mindoro at gayon din ang Oriental Mindoro. Kasama na rin Marinduque at gayon din ang Romblon at Palawan. Yan ay isang region yan. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, hallelujah, amen, to God be all the glory and honor. God bless you, Bishop Lito, your loved ones, and your episcopacy. God bless all listeners and watchers. Hallelujah. Thank you, to God be the glory at gayon din yan sa pagpalain ka ng Panginoon. God bless you all. Added comment mula sa kapatid na Agustin, amen, purihin ang Diyos. Whatever you po ng panalangin. How are you, my dear compadre, Real Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Baptist Conference sa Kabasi dyan sa Batang Church, Medi Highway, Christian Valley School, along Aguinaldo Highway ng Bacoor City, Cavite. God bless you, the whole family, your constituents of leadership at gayon din nakabuhan ng Metropolitan Calabarzon. Hallelujah. Ang kanyang comment, God bless us all mga karaydon. Thank you very much, likewise. Gayon din na pagpalain ng Panginoon ang kahandaan ng inyong regular session ng Metropolitan Calabarzon Baptist Conference na mangyayari po sa buwan ng Hulyo. Hallelujah, praise the Lord. Yes, gayon din, how are you, my dear Governor B. Vilma Domingo ng Pansol Diliman, Quezon City, Manila. God bless the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang Quezon City. Ang kanya kami mapagpalang umaga po ng Biyernes sa ating lahat po, Bishop. To God be the glory. Amen at amen. Yes, thank you. Mapagpalang umaga din at God bless you all dyan. Shoutout sa ating kapatid na Nel Danunan dyan sa bandang California, USA. God bless the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang United States of America. Sama na natin ang Europe at gayon ng iba pa mga kontinente. God bless you all gayon ng kapatid na Tita Cruz sa Navarro dyan sa bandang Situbalanga, Batan. God bless you, the whole Navarro family clan. At gayon lahat kayo dyan sa bandang Batan. Minerva de la Cruz dyan sa bandang Alaga, Batangas. God bless the whole family. Lahat po ng mga taga Bataan, Alae, yes, shout out with Jen. God bless you, kapatid na yes, lay Minister Ricardo Latawan na Maribeles, Bataan, shout out with Jen at God bless the whole family, your minister, kayo din lahat kayo dyan sa Batang Maribeles, Bataan, at i-claim na natin na kung saan ay matatapos itong gagawin na super na mahaba na tulay from Naik, Cavite to Maribeles, Bataan. Yes. Hallelujah. Yes, nawa ito ay matapos sa madaling panahon. Purihin natin ang payat maging smooth, maging matatag ang tulay na yan na gagawin at gayon din yung gagawin pa na tulay mula dyan sa bandang Batangas hanggang Calapan, yes, Oriental Mindoro. Hallelujah. Praise the Lord. Matapos din yun. At gayon din, yes, added comment mula sa kapatid na kompadre, Bishop Joey Lapitan. Kahapon, close, open, hehe, yes, close, open, close, open, close, open, ganun, close, open. Tinigilan natin, sa close, open, purihin natin ang yes. Maaaring sabihin na bukas ka na lang, bukas wala ng close, open, hallelujah. Yes, and the comment pala sa ating kapatid Gobel B. Yes, emoji po ng blessings. More blessings to come. How are you, my dear? Kumare, educator Jocelyn Makatugal, baklig ng Sito Balanga, Batanggay nilang iyong malasawa. Reverend Alex Baklig ng Jessa Living Water Methodist Church, Barangay Kabin, Maribeles, Batan, Gab, Saul Family, your ministries. Yes, lahat po kayo dyan. Pagpalayan ng Panginoon. Gayon din sa inyong kinararoonan. Ang kanyang comment, blessed morning, Bishop at Gino Labia and all Karaydon Ministry. God bless this platform. Thank you very much. Likewise, whenever niyo po ng puso at gayon din ang panalangin, Governor B, emoji po ng blessing, hallelujah. Gayon din mo na sa ating kapatid na Pastor Abel Leonora Dato ng Sito Balanga, Batana, gayon din ang Whole World of Friendship Prayer Brigade, gayon din ang kanyang bagong radio station. God bless you, the whole family, and your ministry. Puri ng Panginoon kanyang comment. Blessed morning po, Bishop Lito, Ate Gina Labia, and all Karaydon Ministry. Thanks God, it's Friday po. Yes, thank you. Blessed morning, God bless you. Gayon din napakabilis po ng araw. Hallelujah, purihin po natin ang Panginoon. Yes, napakabilis nga po ang araw sa panahon na ito. Yes. Kaya bilisin natin ang paggawa din paglilingkod sa ating Panginoon.
Comment mo na sa kapatid na Real Bishop Joey Lapitan, mahalaga ang pakipag-ugnay sa Diyos na buhay. Yes, at gayon din mula sa kapatid na Assistant Secretary ng Team Pagbabago, dito sa Bacoor, kapatid Marilo Biray. How are you, my dear? God bless you, the whole family. At gayon din ang sa iyo kinaroroonan. Pagpalay ka ng Panginoon. Yes. Ang kanyang comment, good morning, ka-ride on the ministry. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. How are you, my dear? Kapatid Teresita Herman dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon. God bless you, the whole family. At lahat kayo dyan. Yes, ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop and family and all. Wow, the music keeps everyone. God bless us all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Wala ba po ng puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, at gayon din ng kaway-kaway at api-rapi. At gayon din po ang kanyang added comment, amen at amen sa Panginoong Jesus. Wala ba po ng panalangin. Added comment mula sa ating kapatid na Bishop Joel Lapitan, dakilang Diyos sa ating buhay at masumpungan natin ng personal ang pag-ibig na ito ng Diyos. Yes, kung ang Diyos ay hahanapin natin, ang Diyos na may lalong magpapakilala siya sa atin kung sino siya. Yes. Gayon din mahirap ibigin ng taong hindi mo siya magets. Pero dapat magets mo siya sa tulong ni Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Parang meron kang karanasan na ganyan. Bishop Joey. Totoo nga naman, meron po talaga na kung saan ay mahirap magets. Yes. Meron din naman kung saan kung baliktarin natin na meron din na kung saan ay mahirap tayong magets. Hallelujah! Sana po magkasalubong yung magets natin ang isa't isa at nasa pagitan natin si Lord. Yes, ating comment pala sa kapatid na Diyos, Hero sa Pag-ilis sa Salaben. Amen. Winibidyo po ng puso at panalangin. Gayon din ating comment pala sa ating kapatid na Bishop Joey Lapitan. Yes, kailangan tayong mag-move on. Yes. Sabihin niyo sa katabi niyan, mag-move on ka na. Yes. Mag-move on ka na. Ngayon ay Biyernes, bukas ay Sabado. Yes, at gayon kanyang added comment, mamahalaga ang maibalik yung init ng ating pakikipag-ugnay sa isa't isa, lalo na sa Diyos ay mahalaga. Yes. Ang tunay na pagsunod ay batay sa ating kilos at mga ginagawa sa pamagitan ng pag-ibig at pagpapasalamat. Yes. Gayon din ang kanyang added comment, pakinggan natin ang Diyos na siyang nananawagan sa ating lahat na may isang Diyos na nag-isa at magkaroon tayo ng pusong mapagmahal at pusong mapagpatawad. Yes, itatak natin sa ating isipan at sa lahat ang ating mga ginagawa at makita ang Diyos na ito sa ating pang-araw-araw na buhay na ito ang dapat makita ng mga taong nakapaligid sa atin. Yes. Buong puso, isip at lakas ay gawin natin ito na totoo para sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Yes. Ibahagi ang mga kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa ating buhay at sila naman ay mapagpala. Yes. Gayon din piliin natin ng pagmamahal na puso at mapapawaw natin si Lord. Hallelujah. Yes, mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po yan. Wow, sabihin natin sa ating katabi dyan ay wow na wow. Yes, kay Lord Jesus Christ, kapag mapagmalang puso natin, mapapawaw tayo. Well, ang ating maharvest ay win. Yes, overwinning. Hallelujah. Oh, the Lord. Yes, how are you, my dear kapatid na de la Cruz sa Bandang Calaga, Batangas, Gabas, sa whole family lahat kayo dyan sa Bandang Batangas. Ang kanyang emoji ng puso na kanyang buhat-buhat na dumadalo yung puso pataas. Hallelujah. At gayon din added comment muna sa ating kapatid Bishop Joey Lapitan. Makitang pagmamalasakitan at pagmamahalan sa isa't isa. Yes, thanks po sa mensay Abo Obispo Lito. Welcome to God be the glory. Yes, added comment pala sa kapatid na Agustin. Babiyayang umaga po, Bishop Tigina Labig. God with us always.
Thank you likewise. Marami pa ng puso mo kanang gay din na panalangin. At comment mula sa ating kapatid Bishop Joel Lapitan, nakaburo lang aking pinsan na si Wilson Lapitan na aming kapitbahay sa Portal Rizal, Nueva Ecija. Nakita na lang nila isang umaga na nahulog sa kama niya at patay na siya nang makita ang libing sa May 25. Ipanalangin natin ang kanyang dalawang anak na naulila, mga kapatid at magulang. Yes, ating pong pinaparating ang ating pagkikisang damdamin. Aming Ama at aming Diyos, sa hindi inaasahan na pagkakataon, Panginoon, na kung saan ay nauwi sa huling hibla ng buhay ng kapatid na Wilson Lapitan. Yes, napinsan ng aming Bishop Joey Lapitan. Inyo pong iunat, o aming Ama at aming Diyos, ang iyong dalawang kamay sa pamagitan ng iyong pagkilos ng banal na Espiritu na yayakap sa bawat isa sa kanila na kabahagi po ng pamilya, lalo na Panginoon ng dalawang anak na naulila, mga kapatid at magulang. Yes, inyo po silang aliwin, Panginoon. Pagkalooban ng ibayong kalakasan at gayon din na maisiksik sa kanilang isip at puso upang kanilang i-claim at i-declare na merong pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan na siyang pangako mo, Panginoon, sa lahat. Gayon din na inyo po silang biyayaan ng matugunan ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, Lord, sa inyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang katawan ni Espiritu ng kapatid na Wilson Lapitan. Salamat po, Panginoon, sa kanyang naging buhay, paglilingkod sa iyo sa pamilya, gayon din sa church at sa iba pa. Aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo ang buong pamilya ng Lapitan. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, everybody will say Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah. At kaingat din tayo sa ating pagtulog, yes. At kung sa aeroplano at gayon din sa mga sakyan ay merong inuhuli yung hindi nilalagay na ganito, ano pa? Yes. Ay seatbelt, ano pa? Baga panahon na rin upang yung mga higaan natin ay meron na ring, yes, meron na ring bed belt. Yes. May palit tayo ng ganun. Purihin natin na mahirap pong mahulog. Hindi bali sana kung ang higaan natin ay mababa. Yes. Pero kung mataas na 2 metro taas ay mahirap na. Anyway, purihin natin ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo, yes, mahuling bahagi ng ating buhay sa mundong ito. Yes. Atin comment pala sa kapatid na Josie Rose Evangelista Solomon. Amen po. To God be the glory sa napakaya mensahe ng buhay. God bless you. To God be the glory. Amen at amen sa Panginoon. Iabot po ng yes, puso. Mo ka ng tawad gayon ng panalangin. Gayon din mula sa kapatid na Agustina kung saan ay nasa kanyang panad ang puso. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon na kung saan ay tumalsiks. At yes, purihin natin ang Panginoon at pahayagan kung gano'n niya kamahal ang Diyos at gayon din ang Panginoon. Hallelujah. How are you, my dear Deaconess Ruth Tomicos ng Magong United Methodist Church ng Bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao? God bless the whole family, your ministry leaders at gayon din ang kongregasyon niya ng buong Mindanao. God bless you all. Hallelujah. Yes, Deaconess Ruth Tomicos, para nakita ko na kung saan naka-gown ka ng pastor. Yan ba conference yan? At you're a deaconess at ikaw ay nagpastor din. Purihin natin na tayo. Hallelujah. Ang kanyang comment, Amen. Blessed morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Olabiyaya, Karidon Ministry family, and everyone watching. Yes, thank you very much. Blessed morning din. God bless you. May ibuji po ng panalangin. Hamets de la Cruz ng Santa Cruz, Laguna. God bless you, the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang Laguna. Ang kanyang comment, good day, Bishop Lito. Thank you very much. Likewise. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Pastor Leonard Delton. Bishop, papray po ako. Maglingkod po ako sa Panginoon sa Pangasinan sa iglesia po ni Pastor Rodel Ramos Bautista sa Sunday po.
Ingatan po ako ng i-anoint ng Panginoon sa mensahe ng Panginoon. Yes. Ipagpalina, akala ko lumipat ka na sa church mula sa Pilipinas. Hallelujah, praise the Lord. Yes, gabayan mo po ang Pastor Leonora Dato sa kanyang paglalakbay patungo sa isang iglesia dyan sa bandang Pangasinan ng nakabase, nakatalaga na pastor ay si Pastor Rodel Ramos Bautista at gayon din ang kanyang asawa na pastora din. Yes, Lord Jesus, pagpalain mo, Panginoon, makarating siya na maluwalhati at ligtas at gayon din ang kanyang pagbabalik. At gayon din, Panginoon, na kung saan ang preparation ng kanyang mensahe, gayon na lamang with your anointing. At gayon din sa pamagitan ng inyong presence sa mismong kanyang pagtindig upang sa ganoon na ibahagi ang mensahe ng buhay. Ikaw, Panginoon, ang kanyang inspiration. Ikaw, Panginoon, ang kanyang knowledge and wisdom, ways and means to extend your message to the people, to the congregation, so that the people will be going to hear your word. Ay sila po, Panginoon, ay ma-inspire, ma-bless, at gayon din na kung saan maikintal sa kanilang mga isip at puso, at gayon din na makatulong upang sila lumago at upang sila, Panginoon, ay maging malalim at matatag sa kanilang pananampalataya at pagloob. I-bless mo, Panginoon, ang church na ito at gayon din ang Pastor Rodel Ramos Bautista at gayon din ang kanyang asawa bilang mga lingkod at gayon din ang buong kongregasyon. In the mighty name of Jesus, everybody will say Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang kanyang added comment. Pastor Leonardo Danto, salamat po, Bishop, sa panalangin niyo lagi. Sa akin, may confident po ako pag ako po ay pinapanalangin niyo. To God be the glory. God bless you sa iyong maabalang ministeryo. Added comment mula sa kapatid na Teresita Herman. Thank you po, Bishop, sa patuloy niyong panalangin kay Marites sa katagumpayan ng operasyon niya sa araw na ito po. Yes. Welcome to God be the glory. Parating doon rin ang aking pangumusta kay Marites. Yes, binibili po ng mukha na ito. May puso, may puso, may puso. At gayon din ng kaway-kaway. Puso, yes. Puso, panalangin, puso, panalangin. Puso, panalangin, puso, panalangin, puso, yes. How are you, my dear? Kapatid na Mirna Binson ng Calaucan City. God bless you, the whole family. Lahat kayo dyan sa bandang Calaucan. Gayon din ang iyong church yan. First Maligaya Methodist Church. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Prayer po sa araw-araw. Buhay po ako. Buhay po ako sa school. Ako may inasikaso po, pati si Robin Caballas. Prayers po sa Laguna po. Ngayon, pumapasok pati na rin sa mga kasamahan niya sa construction. Bahala na po si Lord, mag-blessed sa iyo po. Wala na sa bandang Cavite Parañaque at gayon din sa nandun muli sa bandang Laguna. Yes, Lord Jesus, pagpalain mo, Binson family, Caballas family. Gayon din ang kanilang buhay at paglilingkod sa iba't ibang kaparaanan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang construction firm at gayon din sila mga magagawa dyan sa bandang Laguna. Ang inyong pag-ingat, pagliligtas, Panginoong Diyos, at gayon din ang katagumpayan sa lahat po ng kanilang mga gawain. I-bless mo sila spiritually and financially at gayon din ang kanilang mga kalusugan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, pati na kay kapatid na Robin Caballas. In the mighty name of Jesus, everybody will say Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Pastor Leonardo, condolence po, Bishop Joel Lapitan at sa buong pamilya po ng kapatid po ninyo. Yes, maraming salamat po sa lahat po ng mga comments. Maraming salamat po sa lahat po ng presence. Gayon din sa mga iba pa na kung saan ay manonood. Pagkatapos ng live streaming siya yan mula dyan sa bandang Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas, gayon sa ibang mga bansa. Purihin natin, Panginoon. Gayon din huwag natin kalimutan ng ating Lord Jesus. Hallelujah. Ang Holy Spirit. At gayon din po ang yes, Diyos Ama, ang nag-isang Diyos. Nahayag sa tatlong persona pero isang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon. Sino yan? Yes, kapatid yes, Reverend Bernabe Mauyaw at kapatid na Elsie Valderrama Mauyaw na nandiyan ngayon sa bandang West Virginia. Yes, sa Robert Jan at God bless.
Dahil pamilya at gayon din kapatid na Jerry Roberts at gayon din sa iyong minamahal at gayon din sa baby na sa sinapupunan ng inyong anak na si Benalius Grace. Purihin natin ang hallelujah at praise the Lord. Well, ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalam po sa bati sa atin mula episode 1048 tungo sa maraming episode na ating harapin mula Lunes hanggang Biyernes. Purihin natin ang ating Panginoon gayon din na kung saan nating patuloy na klinikin binideclare. Yes, sa kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa sa atin, kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah and praise the Lord. Yes, maging matagumpay mong araw na ito. Babay po sa ating lahat at sa muling pagkakita. Shalom po at patuloy po tayo na kung saan ay magkaroon ng pusong mapagmahal. Purihin natin ang Panginoon. Babay po sa bawat isa natin at sa muling pagkikita. Hallelujah. God bless you all. Shalom.